Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. It's common knowledge, many people use or invest in real estate to grow their wealth, to build their wealth. Pero alam ninyo ba na may maraming mga tao na gumagamit din ng real estate to fund their retirement. Kung interesado kayo dyan, this episode is for you. We will talk about, how that works. We will also talk about the risks involved. At syempre, ang pinakamahalaga sigurong tanong din dito para sa inyo, para sa inyo ba ito? Of course, it's not for everybody, okay? Yan po ang ating pag-uusapan. Kasama ang nagbabalik sa ating channel, Mr. Peter Pasion. Top 1! Ayan, top 1 realtor. Diyan po sa bandang Calgary. Okay, his contact information, papakita ko na sa inyo ngayon pa lang, kaya wag na kayo magtatanong no sa comment section, yung iba diyan nagtatanong pa din eh. Screen, ay wait, natakpan ang kanyang pala. There you go. Please screen grab this now if you want para meron na kayo, nakasave na sa inyong phone. All right? He is based in Calgary and tanggalin natin. Yan, Sir Peter, marami ka nang natulungan ba mga kababayan natin who invested in real estate na ang goal is for the investment to help augment, or fund their retirement. Tama ba? Marami na ba? Yes, good morning Ina at good morning sa mga followers ng Ina Nutshell. Yes, marami na akong natulungan. Actually, ang clients ko is more than 1,200 and more than 200 families ay nag-invest na into real estate investments, yung mga paupahan. Yeah, yes, yan ang naging pathway nila para sa early retirement. Early retirement. Ngayon, uso na yung mga nagre-retire ng maaga on their 30s, 40s. No? Marami na ngayon, lalo na sa mga new generation. Yeah. Pero actually, Sir Peter, I wanted to discuss this episode to cater especially sa mga immigrants. Alam naman natin marami po mga nagmamigrate sa Canada in their 40s, mid-40s, some even in their 50s. Ngayon, hindi na nila ma-maximize, for example, yung CPP or yung mga pension programs ba, hindi na ma-maximize kasi nga, limitado na lang ang taon. Okay? Is it possible for them, itong pag-invest sa real estate, na ito nga, can it actually fund your retirement? And, yes. Okay ba yung kita dyan? Kunyari, yung pag-grow ng iyong equity in 10, 15 years? Yes, then definitely, no. Kung meron kang careful planning when it comes to real estate, may jackpot, no? It's not for everybody kasi this entails a lot of patience also. And right people, no, na network, yung mentorship, no? Kailangan ang makukuha mong mentor when it comes to this, lalo na kapag nasa 40s ka, maayos na realtor, with experienced realtor, nag-i-invest na realtor. Hindi basta kukuha ng realtor lang. Somebody that actually invests in realtor and you can see yung kanyang real estate portfolio. No? Right. Connections with mortgage also, ay importante din yan. Long-term planning. I think one question is, bakit sa real estate ako mag-i-invest? Ba't hindi ko na lang ilagay yung extra money ko sa stocks? Why real estate? Anong pros, benefits in doing that? Okay. Maraming pros and cons to, no? Pero mas maganda na yung tatlong yon, pensions, meron ka ring stocks like TFSA, RRSP, no? And magandang madagdagan mo ng real estate, no? Again, hindi lahat ng tao para sa real estate, pero pag nalaman mo at ginawa mo ng maayos, ito ang process para sa retirement. Hindi lang retirement, early retirement and financial freedom. Okay? Kasi dumating ako dito at the age of 40. No? And I reached my financial freedom at the age of 48. Oh, wow. Sana all. 8 years, yes. 8 years lang, no?
What Yes. can you explain to us ano yung financial freedom na sinasabi ninyo? Can you give us an idea of ano ba yung being state of financially free ka na? Oh, Pag financially free ka na, puwedeng hindi ka na magtrabaho. yeah. Yung bang okey lang ako kung, hindi ako mag-work, makakakain ako, yung lifestyle mo, mame-maintain mo. Depende yan sa naipon mo, no? Mm. And, kung na-plan mo lahat, no, at ng maayos kasi 'pag nasa 40s ka na, dapat very conservative ka sa mga decision making mo. Alam Okay. na alam mo bawal hangga't maaari 'no, bawal magkamali. Kasi 'pag Hangga't nasa maaari, 40s oo 'no? hangga't maaari 'no. Kaya very important kung sino ang nagme-mentor sa'yo, very important na pinag-aaralan mo lahat, nagre-research ka, very important na nagtatanong ka sa mga taong may experience. Yeah. Very important 'yon. Oo, uunahan ko na yung mga viewers natin ano, Sir Peter. They might be thinking na we're only out to sell business for Sir Peter. Yes, No, okay, that's not the case. Sa totoo lang, get a realtor, whoever you want. It doesn't need to be Sir Peter. Kung meron na yes, kayong yes. kakilala, no, it doesn't matter. This is just helping people, gain financial freedom. Okay, Mm. at least alam nyo tong option na ito. So tell us, Sir Peter, how does it work ba? Okay, para sa mga talagang walang idea, how does it work? What do you mean using real estate to augment or fund your retirement? How does it work? Okay. First i-discuss muna natin ano, yung pension plan, yung stocks at saka Mm. yung real estate. Para sa iyo nga ba yung real estate, no? Mm. Maganda na meron ka nung tatlo na 'to, no? Kasi ang pension plan, yung old age security, yung Canada Pension Plan, may advantage 'to. Ang advantage nito, low risk at Mm. saka may income stability. Kaya lang ang disadvantage, ah, during inflation, medyo hindi na siya naggo-grow, ano? Mm. So, maliit lang siya, hindi enough para ma-cover mo yung lifestyle mo. So, kakailanganin mo ng another one, which is pwede ang stocks, ano? Mm. Sa stocks naman, maganda din ito kasi liquid, Yeah. no? Pwede mong pag may TFSA ka, pwede kang pumunta sa bangko, kailanganin ko na yung pera, no? Yeah. And may strong long-term growth ito, no? So that means habang tumatagal, yung stocks mo dumadami yung fund mo, no? Basta wag mo lang galawin ang galawin, no? Wag ka Right. matatakot kasi ganun talaga, may market volatility yan, ano? Aggressive, pag aggressive ang pinili mo sa stocks, mas malaki ang risk, pero mas malaki ang return. Mm-hmm. Pero kung lower volatility ka, pag conservative ang dating mo, GIC, yung mga 3%, 4% a year, may balik. Kaya lang, maliit na naman ang balik. Hindi mo ma-cover again yung inflation. Kasi ang bilis ng inflation sa atin. Ibig sabihin, tumataas yung mga presyo. Dati, sa $100 mo, kung makakabili ka ng let's say limang food, ngayon, 3 na lang. So yan ang nangyayari. Pero sa real estate, makakapag-produce ka ng rental income. Okay. No? Again, careful planning ito, no? And then mag-a-appreciate yung value ng property over time. Okay? So magi-increase 'yon. Pero again, hindi lahat ng properties okay. Yes. No? Oh. Kasi kapag nagkamali ka ng bili ng property, kasi yun ang misconception ano ng iba na basta real estate lahat tataas. Mali. Pag buy low, sell high. Okay? Kahit na ano pa ang mangyari, you buy low, you sell high. Walang pagkakaiba yan sa mga pagkain natin. Bumili ka ng mababa at ibebenta mo ng mas mataas, ano? Right. And relatively stable yung real estate, ano? Basta't meron ka lang right planning, no? And research na gagawin. Ang disadvantage, kapag nagkaroon ka ng mga rental properties, may mga vacancies yan, no? That means pwedeng wala mo nang rumenta after 2 months
or after 3 months, or narentahan ka ng after 8 months, and then biglang nagbago ang isip ng renter, no? Sabihin ko, ayoko na, umalis na ako. Minsan wala ka na magagawa doon. Minsan may worse pa dyan, Sir Peter. Yung biglang hindi magbabayad pero nandun pa siya sa Correct. Nightmare tenants, Right, yeah. Kaya ini-screen. Kaya careful planning talaga, no? You just don't get a tenant. Ini-screen lahat, no? Even if you go to a property management, kung hindi rin maayos yung kinuha mong property manager, basta lang sila kumuha, still, ikaw rin na magsasuffer nun. No? Kasi hindi mo makukuha yung rental income nun. At the same time, ang real estate, not liquid. Okay? Sa mga TFSA, sa stocks, liquid yan eh. Okay, benta mo ngayon, makukuha mo after 2 days, 3 days yung pera mo. Ang real estate, hindi. Kailangan mong i-keep, at pag gusto mo nang ibenta, hindi yan mabibenta kinabukasan. Pero may nangyayari, okay? Canada kasi to. It happens, even now, may mga sa market natin ngayon, may mga pangmangilan-ngilan kaming bidding, Meron pa rin at the right price, no? Makukuha mo ang pera, possible in a week, in a month, or months, no? Yan ang man. Pero ang mahalaga doon is pag nag-invest ka sa real estate, patience ito. Hindi ito po pwedeng pag binili mo ngayon, pag nag-invest ka, kakailanganin mo ng pera bukas. Huwag kang mag-i-invest sa real estate kung ang pera mo is kakailanganin mo kaagad. Okay? Right. That's why we call it investment. It takes time. Okay? Hindi ito yung overnight na po pwedeng, okay, may benta ko na, bukas makuha ko na ang pera ko. So, kung situation mo is kailangan mo yung pera, wag mo munang i-invest. Doon ka muna sa mga TFSA. Kasi mas malamang na depende. So, situational ito, no? Yun ang pag-i-invest sa real estate. Especially for our specific goal, no? Na yung tutulong mo, you want it to help in your retirement. So obviously, you need to be patient and expect that your money be there dun sa bahay. Matatali siya sa bahay. Nang matagal na matagal talaga, no? May minimum ba yan? Here in Canada, is there data ba available, Sir Peter, na parang average growth of a house's value in 10 years, let's say, 10 years, meron bang ganun? Kasi it really differs din per province, ha? For example, sasabihin ko dito sa aming bandang Windsor, babagal ang taas ng presyo ng bahay as compared, let's say, dyan sa Alberta. Yung mga ganun ba, no? Is location also, ba to? Dapat, kung may certain province ba na medyo hindi mo ina-advise na doon mag-invest, yung mga ganun ba? Yes, location very important sa investing, kapag mahal na sa iba't ibang province, iba-iba din ang increase ng value ng properties. So let's say ang Toronto and Vancouver, na-reach na nila yung peak no? And it's not, kung mag-i-invest ka, let's say mga properties doon 800,000, 1 million, 1.2. So unang-unang kakailanganin mo na sa mga ganong provinces, you need to have a lot of money to invest. Hindi po, pag nag-i-invest ka, it's a must to be 20% ang down. Okay? For a rental property. Okay? For a primary home, 5% is good enough. Okay? Kasi hindi mo naman pauupahan yon. Pero kapag mag-i-invest ka for rental properties, it's a must 20% is the minimum or more. Pero kapag pupuntahan mo na yung Toronto, Vancouver, baka hindi lang 20 ang kailangan mo doon. 50, 70%. Kasi magne-negative cash flow ka. Okay? Okay. Very important. Buy low, sell high. Kapag mataas na ang property, you cannot use it as an investment property or rental property. Magne-negative cash flow ka. Bigay ko sample. Okay. Sige. Kung let's say, ang binili mong property is 800,000. Okay?
magda-down ka ng 20%. That is 160,000, no? So, more or less, mga 640,000 ang iyong imo-mortgage. For every 100,000, ngayon, I could estimate, this is an estimate but close, it's 530 for every 100,000. Okay? So kung 530 times mo ng 6.4, okay, That's 3392 o 34. Correct. Okay, 3392. Ay hindi mauupahan ng 34 ang iyong property. Kasi ano mabibili mo sa 800,000 sa Toronto at Vancouver? Condo. Mas malamang. Or townhome pag sinwerte ka. So, negative cash flow ka, mapapaupahan mo yan how much, no? So, pero kapag bumili ka sa mga provinces na mabababa pa ang mga properties like in Calgary, right? Makakabili ka ng mga worth 500,000 and then 20% down, 100,000. So kung 400,000, so mga 2 no? Magpa-positive ka. Magpa-positive ka dito. Kasi yung makukuha mo, may marerentahan mo sa taas, marerentahan mo sa baba. Right. Yun ang uso ngayon, ano? Right. Do you encourage that? Yung kunyari, hindi ka naman taga doon sa probinsya na yun, pero dahil doon mura ang property, doon ka bibili. Isn't that too risky? Na wala ka doon sa same vicinity nung iyong rental property? There's always a risk, no? Yeah. So kapag bumibili ka ng rental property, kailangan pupunta ka mismo sa place. Okay. Titingnan mo yung demographic, titingnan mo yung lugar. Again, nagre-rely ka rin mostly sa mga realtors, no? And very important na makukuha mong realtor na kung saan ka mang province mag-i-invest is knowledgeable. Okay? And at the same time, makikita mo yan kahit pumunta ka sa Rentfaster. Makikita mo na kung magkano ang upa dyan sa mga communities na yan. And you can calculate, no? You can run the numbers. Okay? Hindi pwede yung dito ako mag-i-invest dahil maganda. O maganda yung bahay, maganda yung community. Kung magne-negative cash flow ka, it's a big no. Oo. So nabanggit mo pala 'to kanina, Sir Peter, ano? Dumating na yung time na parang gusto ko na mag-retire. So there are basically two ways you can utilize whatever real estate investment you've made. Una, kung itutuloy mo na may rental income ka. So obviously, yung income mo mag-augment dun sa makukuha mong pension. All right? And number two, ito ba do many people actually just sell it para lang makuha na yung kinita ng value ng pera, tas makukuha nila lump sum yung in-increase ng value ng kanilang bahay? Is that something you also see happening mostly sa mga kababayan nating gumagawa nito? Well, depende sa age mo, no? Pero kung magre-retire ka na ngayon, cash flow is very important. Okay. No? Kasi gagamitin mo na yung mga TFSA mo, CPP mo, kung ano yung kakulangan mo doon, kailangan mo ng cash flow. Pero kung matagal ka pa naman magre-retire, then pwedeng yung long term muna, yung mag-a-appraise yung property, no? Again, kung kapos ka talaga ng pera, you can sell it. Right. No? Kasi malaki ang return, no? Don't worry about sa taxes, ano? Kaya ka tinataksan dahil nagkaroon ka ng income. Malaki yung mo, pero malaki pa rin ang matitira mo. You need to talk to your accountant also, lalo na kung i-corporation mo 'yon kasi less tax ang i-impose sa'yo. Yeah. Okay. Kamusta ba ngayon ang growth ng equity sa mga bahay, Sir Peter? Sabihin nung iba, wala na, mabagal na rin ng tataas ng value niyan, maliit na lang din naman. What do you say to those? At least based sa experience mo. Well, again, depende yan, ano. Kulad ng nasabi ko nung una, hindi lahat naman ng properties is okay for investment, ano. Yeah. Location, again, buy low, sell high.
ang real estate is more of a patience. Kailangan pag nakakita ka ng property, kahit gustong-gusto mo sa paningin mo, pero pag nag-run ka ng numbers, magne-negative ka, hindi po pwede. No? Right. Kasi there will always be good deals. Right. Okay, marami ang nagbebenta pa rin ng good deals. So it takes a lot of patience. At pag nakita mo yung property na yun, you go ahead kasi magko-compute ka naman. So you will have to ask yung mortgage mo, okay, magkano magiging monthly ko dito? Extend mo ng 30 years to pay. Pwede kasi, no? Huwag mong madaliin. Huwag mong madaliin ang pagbabayad kasi hindi mo naman aantayin na matapos ang 30 years sa property mo. So, the lower your monthly payment is, the better. Okay? Extend mo ng 30 years. Ngayon, kapag dumating ang time na magkaka-equity ka, then pwede mong gamitin uli yun, pambili ng another second property. I have many clients, lalo na nung bago mag-pandemic, 2000. It's a true experience in when I myself, nung umorder ako ng property here in Calgary, no, medyo naka-jackpot ako ng isang property, sana nilima ko. Kasi this is a risk, but look at this. I bought a rental property from a builder. Sabi ko, alam kong it's 20% down, but I'll put 5% muna. 15% once we have the possession, no? I bought it for 480. It's a rental property. You can rent main level, different access sa basement. I bought it for 480. And then when I had the possession after 1.5 years, it became, they appraised it for 650. Grabe, no? Possession pa lang yun, umakyat na agad. Yeah. Alam mo yung mga bumili ng mga time ng pandemic na yon, I call them accidental millionaires. Ang iba talagang, yung iba talaga. And sabi ko, ibibenta ko ng 700. Sabi ng appraiser, masyado mataas yan. I just tried, It was bought for 715. Grabe, so meron ka na agad about 300 in a year and a half. 200 just for one property, no? Yun ang ano nito, may jackpot, no? Ang real estate may ganun, no? Not only that, it still happens pero hindi na ganun kalaki, no? Minsan, I was gonna ask Sir Peter, baka naman dahil pandemic, no? Iba na mga panahon ngayon, the economy's, is it slowly recovering? Well, first of all, dahil in order kayo nung pandemic at that time, biglang nag-increase ang value ng mga property, 150,000, 200,000, no? Pero ngayon, still, may mga good deals, Depende kasi yan sa situation ng sellers. There are sellers that are in need of cash right away and they need to dispose it. Madalas nilalagay nila yung property nila at a very low price, no? Kaya talagang makakakuha. Kaya patience to, no? Right. May mga property na you need to hold and wait for 5 years. Right. And then, since binay mo to, pag high na at maganda ang market, you sell it. Huwag kang ma-attach. Kailangan ibenta mo kasi pag nagbenta ka, dun mo mararamdaman na, oh mine, ang sarap, may pera ka sa bangko. Dun mo actually malalaman, no? Right. Naalala ko pala about the issue of tenants, Sir Peter, ano ka ba? Kampante ka ba that tenants will always be around? Especially considering ngayon kasi in immigration, no? Nagbabawas ng international students. We have been seeing reports, nagsisiuwian na raw. May ilang mga areas kung sa napakaraming students ngayon, lahat ng bahay, mga pinagbebenta na. Dahil nga wala na rong tenants. What do you think about that situation? Dapat what do you say to those concerned na baka wala na ako masyadong makuhang tenants? Kasi yung Canada naghihigpit na ngayon sa mga bagong tao, pagtanggap ng mga bagong residente. Well, that happens, no? Yeah. Reality yan, Kaya nga importante pag nag-i-invest ka, location. And then kung ang location mo is dati kahit anong location nung nandito pa yung mga international students, ang daming working permit holders, walang problema yan Kahit hindi pa accessible sa bus yan, inuupahan yan. Pero ngayon,
there are many openings ng mga rental properties. Pinipili ngayon ng mga renter kung saan very accessible, ano? And location is very important, no? Right. Kapag maganda ang location mo, you'll always have a renter. Kapag malapit ka sa C-train, always have a renter there. Makakapili ka. Pero ang importante is ini-screen mo ang iyong mga renter. Kasi basta pag kumuha ka lang ng renter, sakit sa ulo, tulad ng earlier na pag-usapan natin, baka makakuha ka na hindi nagbabayad, ano? Ay nako, oo. Di ba may Meron mga yan. horror stories niya? Meron Tapos, yan. Oo. some are saying, no, laws here in Canada favor the tenants. Hindi mo talaga sila mapapaalis-alis kahit talagang hindi na sila nagbabayad. Yung mga ganun ba? They It takes time, circumvent ano, laws para mapalis. Kaya nga, at the end of the day, kailangan mo i-screen. Ano, aalamin mo ano ba trabaho, kaya ba niyang magbayad. Kung ang let's say ang income niya is let's say 2,000 a month, ang renta is 1,500. It's a negative na. Right. Kasi 1,500 ang upa, 2,000 ang income. Hindi siya pwedeng mabuhay sa 500 a month. So kino-compute yan, no? Right. Okay. Last na lang, ito pala Sir Peter, ano? Balik ko dun sa mga nag-move dito in their 40s. So what you're saying is, may pag-asa pa ha to build a comfortable retirement with real estate. And ano ba, what are we talking about? Do you think one property is enough? Two, okay na yun, safe na safe kayo, yung mga ganun. Ano bang goals dapat if you are, let's say, in your mid-40s? Ganyan. Okay. Unang-una, pumili ka ng primary residence mo. Okay. That's already an investment. Kahit 5% down, okay yan. No? Kasi instead of you paying yung rent, na tapon lang ng tapon, nagkakaroon ka ng equity. Okay? Let's say binili mo ngayong araw na to ng 300,000, 5 years from now, ang utang mo na lang 250, ibinenta mo after 5 years ng 400, nagkaroon ka ng equity ng 150. No tax yan. It's a free money. Okay? And then pag binenta mo uli, bibili ka na naman ng another primary home, may ganun din uli, 5% down uli yan. Okay? So yan, isang napakahalagang bagay na magsimula ka noon. Ano? Pangalawa, kapag nakaipon ka, you save a lot. Ano? Mag-TFSA ka, pagandahin mo yung credit history mo. No? Resources, very important. Ano? Mag-apply ka na ng mga backup, no, line of credit that could help. Okay? Eventually, yung property na binili mo will increase in value at magkakaroon ka ng home equity line of credit. And banks will actually allow you to make use of your HELOC, tinatawag nating HELOC yan, to buy another property. And they will be the one to process it. I have clients just last week, no, ginamit niya yung home equity line of credit to buy another rental property. And remember, ang interest ng home equity line of credit is mababa. And the banks will not approve you kung alam nila mag-negative cash flow ka. Right. Because they are also doing their own market rent. No? Inaalam nila kung magte-take ba sila ng risk kayo para pahiramin ka ng pera. Oo. By the way, no, narinig nyo kanina, si Sir Peter sabi niya, nagawa niya ito in 8 or 9 years. Nung dumating ka ng 40, and after 8 years, you considered yourself financially free ka na. Ano nangyari? How many properties were you able to invest in a span of 8 years? If that's okay with you. Yeah. I had yearly, bumibili ako ng isa. No? Yun ang Grabe, aking saan mo nakukuha yung pang-ipon mo doon, Sir Peter? Or equity ka lang, nagpapaikot ka lang? Paano ba? Yeah. I can advise as much as I can, pero yung lakas ng loob, kailangan manggaling talaga doon sa client. Okay? No? Now, nung dumating ako dito at the age of 40, nakikita ko yung opportunity, no? Lumilipad. Sabi ko, oh my God, dito pala sa Canada, kahit wala kang pera, pwede kang bumili ng property. Would you believe, ang first investment ko na primary home, inutang ko pa sa line of credit? Okay. Yeah, I bought it. I bought it for 460,000, and then
monthly lang ako nagbabayad, ano? Yung Okay. monthly lang kasi yun lang ang kaya ko. And then after 4.5 years, nakita ko ang utang ko na lang is 403 at that time. This is my first property in Panorama here in Calgary. And then nakita ko timing ang bentahan, I could sell it for more than 550. Mm-hmm. I ended up selling it for 580. You know? All right. So, these are true yung sineshare ko para people can ma-inspire So look at that. Hiniram ko sa line of credit, ang pinang-down ko mga 22.5 ang hiniram ko. And then monthly lang ako nagbabayad. I stayed there for 4.5 years. And this was year 2001. Okay? All right. Hanggang naging 580 siya. Now, nung nakakuha ko ng more than 150, i-denown ko sa another property. No? Lahat yun i-denown ko. And then, again, after living there for 8 years, nagkaroon na naman ako ng equity. No? And I make use of those money to invest. No? Mm-hmm. Minsan hindi ko agad ibinebenta kasi I really wait. Right. Buy low, sell high. Okay? Hindi po pwedeng impatient ka na unless na kailangan mo yung pera. Kaya very important na pag nag-i-invest ka dito sa real estate is hindi mo kailangan yung pera kaagad. You have to, and at the same time, mas secured kung marami kang resources. Okay? Right. So, line of credits. Manghiram ka na ng manghiram. Kasi hindi ka naman i-interest yan pag hindi mo ginamit. Maraming may ayaw ng ganyang I know. Sir Peter. Hindi actually yung line of credit ang problema. Yung gumagamit ng line of credit. Kung paano nila ginamit. Alright. There's a good debt, there's a bad debt. Right. Okay? So, bad debt, yung ginagamit mo yung line of credit, pambili ng sasakyan o pang travel, pang uwi ng Pilipinas. Bad debt yan. Good debt, pag ini-invest mo sa real estate, kasi may balik. Again, hindi porke bumibili ka ng real estate is okay na yon. Mas okay during retirement. Halimbawa, magre-retire ka na ngayong araw na to. Mas okay sa akin yung meron ka lang 2 property na fully paid at positive cash flow. Mas okay yon. Let's say meron kang after all the expenses, sa isang property may 1,000 ka. Sa isang property may 1,000 ka. You have 2,000 na idadagdag mo dito sa retirement mo. Right. Pero sabi mo dapat fully paid. Ang hirap naman mag-fully pay ng mga bahay. No, pwedeng hindi pa fully paid yun. Okay. Akala ko fully paid. Hindi fully paid. Basta positive cash flow. Right. Okay. That's and you can have a positive cash flow. Kaya nga, ang bibili mong property kailangan mababa at kinukompute mo. Huwag kang bibili ng mga tige 800, 900 pagkatapos gusto mo mag 20% down, kakapusing ka pa rin. Unless na parehong nirerentahan yung taas legally, rentahan ng taas, rentahan ng baba. Kasi meron ng ganun ngayon. Legal basement suites. Right. Kesa dun sa iba na merong 10, 20 o 30 properties pero nagdurugo ang puso dahil negative cash flow. Right. Okay? Kasi bakit nagkaka-negative cash flow? Kasi hindi nila na-anticipate na merong mga other expenses pa, like property taxes, right? Merong insurance, di ba? Merong maintenance, right? Di ba? Alam mo, pag may nasira, kailangan mong ipagawa yon, So careful careful planning din to, at saka yung mga vacancy rates, right. Yung mga nagkakaroon ng mga bakante, Pero if you are actually going to plan it well, maganda ang real estate para sa going through a path papuntang financial freedom, o kaya early retirement, para ma-enjoy mo yung buhay at the same time yung gusto mo ma-maintain mo yung lifestyle mo, very important yun.
Yes, but guys, again ha, hindi po ito para sa lahat. Yung mga ayaw sa real estate, hindi po namin kayo pinipilit. But Correct. ako alam mo, na-observe ka talaga, Sir Peter. In fairness, ang daming mga kababayan natin dito na yan ang ginagawa. Nagpapalago ng kanilang pera through real estate. Yung iba 'di ba kahit bibili pa ng mga lumang bahay, pero yung mga kababayan nating marurunong magkumpuni, ganyan, doing repairs, sila na mismo nagre-renovate tapos ibebenta nila. Naku po, ang laki din ng kanilang mga, Oh yes, oo. Yan kinikita yung diyan. flipping, no? Yeah, mga One flippers, way ang yan. daming mga Pilipinong ganyan Yes, dito, oo. Kasi maraming Pilipinong mga handy and Yes. good for them ano kasi at marami ako talagang kilala at nakikita na bumibili at again, buy low. Bababa nila binibili 'yon and then ini-renovate nila and then after few months they sell it, no? Yeah. And then magkakaroon sila ng 20,000, 30,000 na Yun na yun, yeah, at least. why not, 'di ba? Right. Okay na 'yon, no? Oo. So, depende din 'yun kung ang ibang nagaganon kasi is inilo-loan pa rin nila. Minsan pumupunta sila sa mga private financing. Basta you know your numbers. Okay Right. yun. Okay? Oo. Pero siyempre kung kayo po yung mga tipong tao na allergic sa utang, may mga ganyan, 'di ba, Sir Oh, Peter? yes. Ayaw na ayaw nila 'yan. Okay, then don't do this. Gano'n lang Yun. 'yun, okay? Peace of If your mind. mentality is Yeah. a house is utang forever, 'wag na 'no? I guess this is not for you. Gano'n lang po kasimple 'yun, right? Ang maganda lang dito, Ina, is we're in Canada. Ang properties mabilis ibenta. No? Hindi tayo katulad sa Pilipinas na nako kailangan mo magantay ng bibili from abroad para lalo na kung malaki yun. Hindi naman lahat ano, pero maraming ganon ano. Yeah. Dito kasi pwedeng in a day or two, lalo na depende sa provinces ano. Dito sa Calgary, in a day pwedeng mabenta ang property mo. In a week pwede, in 2 months, in 3 months. Pero kapag slow, lalo na ang condo ngayon, no? Ang condos ngayon talagang mabagal. So expect of months. Yeah. No? Expect of months like 8 months, 9 months, no. So pero kung makakabili ka ng mga rental properties na single family homes or duplex without condo fees na mapaparentahan mo ang taas at legally mapaparentahan mo yung baba, napakagandang investment no, ano. Kasi makakaipon ka ng gusto. And ang maganda nito pag nagbenta ka, makikita mo na you'll really have savings at magkakaroon ka ng confidence, ano? Makikita mo yung pera mo nasa Pag bangko. naramdaman mo, pag Oh, nakatingin yes. ka na talaga, Sir Peter, ano? Mararamdaman mo yon and then, oh my God, makakabili uli ako, no? And makikita, actually, i-guide ka rin ng mga mortgage on how to do it at realtor, no? Okay. Well, dyan na muna tayo for this episode. Ano, if you have more questions, you can put them down there in the comment section or you can get in touch with Sir Peter. Again, I will put up his contact information. Okay, ando no, lower right yung kanyang phone number and website so you can get in touch with him if you want to. Again, he is based in Calgary. Okay. Thank you so much, Mr. Peter Thank you, Pascual, Ina. for sharing your knowledge about this issue. We will end this episode here. See you guys in the next one. Bye!